Naawa ko kay Noel, ma. Wala siyang kamali-mali kung anong larutong pinasukan niya. Na kailangan muna nating isipin ang sarili natin. Nak, makinig ka sa akin. Kailangan mo matutong maglaro. Maayok. Do you think sincere sa akin si Isabel? Mabait na bata si Isabel. Meron ba siyang nagawa o nasabi na hindi mo gusto? Wala naman po. Napaisip lang po kasi ako sinabi ni Drake sa akin tungkol kay Isabel. Kung hindi ka mag-iingat, mawawala ang lahat ng ito. Lahat mawawala! Hindi ba wala? Drake is my son. At ako lang ang may karapatan na dumisiplina sa kanya, ma. Ayoko naman talagang sampalingan si Drake. Itinuturing ko na siyang parang totoo kong apo. Alam mo naman kung anong nakasalalay, di ba? So kung kailangan kong manampal, I will do it again. Para lang makuha ko kung anong gusto. Jose? Jose, pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba akong pumasok dyan? Jose? Faith, ano ginagawa mo rito? Jose? Jose, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Kamusta ka na? Okay lang ako, Faith. Ikaw? I'm sorry. Pwede ba umuwi ka na? Isabel? Pwede ba kapag nandyan muna si Drake, huwag muna tayo maging sweet? Bakit? Siyempre, ayaw ko rin masaktan yung kapatid ko. Yun, torture na nga yung nakikita niya tayo sa isang bahay tapos araw-araw pa niya tayo nakikita. Isabel, kapatid ko pa rin si Drake. Alam mo naman, di ba? Ngayon ko lang naramdaman magkaroon ng kapatid. Pwede naman tayo maging sweet kapag wala siya. Di ba, kaibigan mo naman si Drake eh. Hindi okay lang. Iwas na lang ako pag nandyan si Drake. Okay, tama. Uy, may gusto kong panoorin movie. Tara na tayo. Sige. Alam ko marami kong nasabing hindi tama. Kaya patawad. Okay lang yon. Naiintindihan kita, Faith. Walang excuse sa mga ginawa ko. I'm sorry. Please. Alam mo, Faith, ang dami mong iniisip. Ang dami mong problema. Natural lang yun, nasasabog ka. Salamat. I don't think I deserve you. Pero please, umuwi ka na. I'm sorry. Hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo. Hope, ano ba talagang ginagawa natin dito? Something's telling me na may mali dito. Mali saan? Na hindi lang divorce ang inasikaso ni Love kay Atty. Esquivel. Ano? Eh, hindi ko alam. Kaya nga nandito tayo eh. Let's go. Bakit? Kailangan ko pa ng kaunting panahon. Marami pa akong gustong malaman. Kailangan malaman? Basta, hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo ito. Anong basta? Kapag malaman ko na ang kailangan kong malaman, Faith, babalikan kita. Jose, kailangan kita. Nababaliw na ako dahil wala ka sa tabi ko. Please, umuwi ka na. Samahan mo na ako.
I'm sorry, Faith. Mas makakabuti kung ganito na lang muna tayo. Hi, how can I help you? Hello. Gusto sana namin makausap si Attorney Benedict Ramirez. I'm Attorney Benedict Ramirez, one of Attorney Esquivel's associates. Tinawagan ng ate mo si Attorney Esquivel para ikonsulta ang kanilang divorce ng asawa niya. She wanted to know the implications of their divorce if they decided to stay here in the Philippines. Sorry, sino po yun? Attorney Benedict Ramirez. I believe he's one of your law firm's associates. I'm sorry, pero wala kaming lawyer dito na may pangalang Benedict Ramirez. Are you sure? I mean, pumunta lang siya sa bahay namin a few weeks ago and then sabi niya sa akin na he's an associate of Attorney Esquivel. I'm sorry, pero wala talaga kaming lawyer na Attorney Ramirez. Elvira, what happened? Pinuntahan ko si Jose. Halika, maupo muna tayo. Halika dito. Ayan, maupo ka. What happened? Pinuntahan ko si Jose. Hindi ko alam ang gagawin ko. Inaya ko siyang umuwi. Ayaw niyang sumama sa akin. Ba't mo pa pinuntahan? Di ba sabi nga niya ayaw niya? Mahal ko si Jose. These men, they don't deserve us. Ang daming nangyayari sa pamilya namin, Elvira. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Mukhang madadagdagan pa. Maraming pang gulong darating. Faith, kaya mo to. Kung ako nga nakaya ko eh. Kung alam mo lang kung anong mga pinagdaanan ko, Faith. Wala to sa kalingkingan ng pinagdadaanan mo. You should brace for more heartaches, Faith. Lo, bakit naman po hindi mo sinabi ang totoo kay Lola Faith? Hindi nga pwede, Maylin eh. Wala munang dapat makaalam nito hanggat meron akong sapat na ebidensya laban sa mga dominante Cruz. Siyempre po, Lo, concerned lang din po kay Lola Faith. I'm sure nasasaktan rin po yun ngayon. Ako din naman eh. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siyang mayakap. Gusto ko nang umuwi sa mansyon. Pero ginagawa ko yun para rin sa kapakanan niya. Pero Lo, sana po talaga malaman po niya yan. Pero may isa pang law office dito. Baka nandun ang hinahanap niyo. No. I'm sure ito yung na-mention niya. But anyways, may file ba kayo kay Love Aguinaldo? Kliyente siya ni Attorney Esquivel and I know na she was consulting about her divorce. Pumunta rin dito ang mga police actuary para hingin ng files. But unfortunately, wala kaming records niya. She's not even a client of Attorney Esquivel. What? I mean, ang sinabi sa akin ni Attorney Benedict Ramirez, I'm sorry. Again, we don't have an Attorney Ramirez in this law firm. kung walang Attorney Ramirez dun sa pinuntahan natin, sino yung pumunta dito para kausapin ako tungkol kay Attorney Esquivel at Love? Oh, sigurado ka ba na Attorney Ramirez nga yung nakausap mo? I'm sure. At nakita ni Manang yun. Manang, naalala mo yung pumunta dito na attorney? Yung nagpakilala sa atin na associate ni Attorney Esquivel? Oh, yung Attorney Ramirez. Yes. Wala palang Attorney Ramirez dun sa law firm ni Attorney Esquivel. Wala. Kaya pala ang haba ng box, ang luwang nagdami. Ba't naman niya gagawin? Magandang tanong, sino nagpapunta sa kanya dito? Oo nga ho, ba't naman siya magsisinungaling para saan? Kung sino man ang mastermind nito, isa lang ang gusto nilang gawin. Gusto nilang tumigil tayo sa pag-iimbestiga kung anong totoong nangyari kay Attorney Esquivel at kay Ate Love.
Madam, may babalita po ako sa inyo. Alam na po ni Hope na Becky po yung abogadong pinadala ninyo. Ganun ba? Okay. Bakit parang hindi po kayo natatakot, Madam? Bakit naman ako matatakot? May plano ako. Kaya pagbutihin mo ang pamamasid dyan sa mansyon ng mga Aguinaldo. Salamat po. Sige po, Madam. Ma, paano kapag napagdikit-dikit ni Hope ang lahat ng impormasyon, tapos malaman niya yung totoo? Mawawasak muna siya bago mangyari yun. I'll make sure of that. Basta, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung anong totoong nangyari kay Attorney Esquivel at kay Ate Love. O siya, I have to get ready na. I have to go. May dinner pala ako. Munti ko na nakalimutan. Teka, sandali. Sino ka dinner mo? Mama ni Eric. Ala ka? Mag-in ka dyan sa bruhang nanay ni Eric, Hope, ha? Manang Kitty, nag-invite siya ng dinner sa akin ngayon. At biglaan to. Sabi niya sa akin, gusto niya makipag-bonding sa future daughter-in-law niya. O at least, bumait na sa'yo yung mama ni Eric. Reconciliation dinner ba to? Ay, nako, Carl. Sa dami ng masasakit na salita na sinabi niyang bruha na yan dito, aba, deserve niya magpa-dinner ng Anli. Manang Kitty, ikaw naman talaga. Sige na, mauna na ako sa inyo at malilate na ako. Narid na kita sa sakyan mo. Sige. So anong pinaplano mo laban kay Hope, Ma? Alam naman natin kung anong weakness niya, hindi ba? Tita? Hi, Tita. I'm sorry. Kanina pa ba kayo? Tita, I'm glad we got to do this. Nag-order na ba kayo? Ano bang masarap dito? You don't have to order, Hope. Dahil pag makita mo itong papakita ko sa'yo, I'm sure mawawalan ka ng ganang kumain. I'm going to hit her where it hurts. And I'm gonna hit her hard. What do you mean, Tita? Yes. Oo. May tao ba dyan? Walang tao dyan. Ikaw yata tong lasing eh. Tita, I can explain. Tama nga ako. Hindi ka talaga nababagay sa pamilya namin. At sisiguraduhin ko na walang mangyayaring kasal. Tita, I can explain. You don't have to, Hope. Kitang-kita naman sa mga litrato, di ba? This is not what it looks like, Tita. Kung sa tingin mo, mapapaikot mo ako, nagkakamali ka. Kung ang ulo ni Eric nabibilog mo, ibahin mo ako. Kung tuso ka, mas tuso ako. Tita, this photo was taken maliciously. Wala na kami ni Carl. But he's your former lover. At kitang-kita naman dyan sa mga litrato na hindi kayo mukhang mag-in-law. Tita, kung ano mang meron kami ni Carl noon, matagal nang tapos. Kasal ho siya sa kapatid ko. Exactly. Kasal siya sa kapatid mo na comatose. How could you? Tita, wala nga po. Umuwi ka lang ba dito sa Pilipinas para alagaan talaga yung kapatid mong comatose? Or para agawin ang asawa niya? This is ridiculous. I would never... Ay, naku, grabe. Ang daming baho ng pamilya mo. I can smell it even through my face mask. Grabe. Hindi ka talaga nababagay sa pamilya namin. I have to go. I have a wedding to cancel.
Chinek mo ba dosage niyan? Opo. Sigurado ka, ha? Bakit parang mas madami ngayon kaysa doon sa kahapon? Iba po yung gamot kahapon. O ikaw ba, kinakausap mo ba si Love? I'm sure nabasa mo naman na mabilis daw gumaling ang comatose patient kapag kinakausap. Opo, araw-araw. O ay, naku, dahan-dahan naman. Baka naman masaktan si Love. Opo, sorry po. Ma'am Love, nasaktan ko po ba kayo? Sorry po ha. Piloso pa ka ba? Hindi ho. Kasi po, di ba sabi nyo, araw-araw, lagi-lagi, kausapin po ang comatose para po mabilis gumaling. Karen? Yes, ma? Anong nalalaman ni Carl? Bakit, ma? Tinawag kasi sa akin ni Carrie at sinabi niya na interesado daw si Carl sa pag-imbestiga ng totoong nangyari kay Love. Baka kasi yun sa pagsulsol ni Hope. And do you know that Carl is actually preoccupied with his business? Hindi ko pinoproblema si Hope ngayon dahil binigyan ko siya ng problema. Poop, ano binabalak mo? Doon sa nalaman natin kagabi. Tungkol doon sa abogadong hindi pala kasama ni Atty. Esquivel. Pero tong si Carl, kailangan mabantayan siya. He is overly inquisitive. Baka maging tinik siya sa ating mga lalamunan. Alam mo naman yung kasabihan, di ba? Curiosity killed the cat. Alam mo, ang liit-liit mong babae, pero parang ang bigat-bigat ng kamay mo. Ay, totoo po kayo. Yun din pong sabi sa akin eh. One time po meron po akong kapitbahay, sinampal ko, warak yung muka. Muntik na po mag-comatose eh. Intermitidang bakla kasi. Are you threatening me? Ay, hindi po. Hindi naman po kayo intermitida. Ikaw, Kari, ayusin mo yung trabaho mo, ha? Opo, lagi naman po. Mukhang hindi, eh. Hindi po. Talagang inaayos ko po yung trabaho ko. Talaga ba? Parang first-timer ka, eh. Kayo naman po. Hindi po. Alam po ninyo marami na rin pong dumaan sa akin ng comatose patients. Hindi po nyo natatanong ako po yung nag-aalaga sa nanay kong lantang gulay na for almost 5 years. Kaya masasabi pong sanay na po ako. What do you mean, ma? Karen, malapit nang matupad ang ating mga plano. I can actually smell victory. So hindi ako papayag na magkaroon ng kahit na anong maliit na problema. So just in case may mga damo na tumutubo sa dinadaanan ko, bubunutin ko to para hindi na kumalat. But Carl is not the enemy here. Hindi nga siya Aguinaldo eh. Huwag niyo naman ho siyang idamay, ma. Hope, I'm sorry. I'm sorry. ayos ka lang ba? Yeah, yes. Hope, tinatanong kita kung ano binabalak mo dito kay Atty. Ramirez. Magre-report ba tayo sa mga pulis? Ano ba yan? Hindi pa tapos yung isang problema ko. May problema na naman ulit ako. Ha? Ano yun? Do you have feelings for him? No, of course not. He's just a friend. A friend. Any friend of the Aguinaldos is never a friend. Kakausapin ko po si Carl and I will make sure to distract him. You better.
Sino kumuha ng mga to? Hindi ko alam. Baka nag-hire siya ng surveillance para bantayan lahat ng kilos ko. I'm sure hindi naman ganun kababaw si Eric para paniwalaan ang mga akusasyon ng nanay niya. Kagabi ko pa siya tinatawagan. At hindi ko siya makontak. Sorry, Hope. Ka na mag-sorry, wala ka namang kasalanan. Natatakot lang ako, Carl. Natuluyan nang maapektuhan si Eric sa lahat ng sinasabi ng mama niya sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. I'm sure hindi naman, Hope. Kilala natin si Eric. Mahal ka niya. At naniniwala ako kapag mahal mo ang isang tao, pagkakatiwalaan ka niya. Naglalaro ba kayo lagi ni Papa? Gabi-gabi. Talaga? Alam mo, sabi nga rin niya na balang araw daw magkakalaro tayong tatlo. Ano pa sabi niya? Na normal lang daw kung magkakaroon tayo ng misunderstandings o inggitan. Pero at the end of the day, lagi nating tatandaan na magkapatid tayo. Oo naman. Sayang nga lang wala na dito si Papa, no? So siguro nun kapag kasama na siya maglaro mag-basketball, nitong video games din. Ay. 30 mga Drake eh, kahit pa paano na-experience mo rin yan. Alam mo, Noel, huwag ka na malungkot. Sigurado ako, kung nasa man si Papa ngayon, masaya yan kasi nagkakasundo tayo. Hindi nga lang ako sigurado kung okay sa kanya lagi kitang tinatalo. Ah, ba? Talaga lang. Ayun na. Sige. Ito. Hi, Carl. Karen, may meeting ba tayo today? Wala naman. I just wanted to visit you. Nagdala din pala ako ng cookies. Thank you, ha. Pero kumain na kami ng cake ni Hope sa bahay, eh. Carl, kasi meron akong natanggap na feedback na may reklamo yung client mo, na friend ko. Ha? Ano daw? Na hindi maayos yung trabaho ng staff mo. At saka may matapang na amoy sa disinfectant na ginamit. Talaga? Kailan at anong team daw yung gumawa para at least mapagsabihan ko yung staff ko? I'll ask them. Bye-bye. Ingat. Ate, Sigurado ka na ba kay Luis? ate naman, kakarating ko lang yan na agad tanong mo. Well, it's not a question. It's more of an observation. Yan lang kita nakita na ganito kasaya eh. Siguro nga ate, nasanay ako sa toxic relationship. Ganito pala yung pakiramdam pag nasa tamang tao ka, na mahal ka. I think Luis is the one for me, ate. Masaya ako para sa'yo, Joy. But always remember yung mga pinapaalala ko sa'yo. Take care of yourself and guard your heart. Salamat, ate. Carl, I really need for you to focus on your business. Karen, nakita mo naman, nakafocus naman ako dito. Pero napapabayaan mo na minsan. Actually, ang totoo niyan, marami akong friends na clients mo na nagreklamo na ayoko talagang sabihin to sa'yo. But of course, Karen, mas mabuti ako sabihin mo sa akin eh. Para mapagsabihan ko naman yung staff ko. At pwede ba, pakisabi din dyan sa mga friends mo. Kung may problema sila, pwede naman sila sa akin dumiretso. Para ma-actionan ko agad. Alam naman nila yung number ko, pwede rin nila akong i-email. Eh baka nga kasi nagiging busy ka na. Sigurado ka bang trabaho lang ang inaatupag mo? Or meron pang iba? Ano ba namang klaseng tanong yan, Karen? Nakafocus ako dito sa negosyo ko. Os? Talaga? Pero mukhang may pinagkakabisihan ka pa eh. Ay, wait, saglit tumatawag si Eric. Sige, ate. Excuse me, Akit ha? lang ako. Hi, Eric. Finally, sinagot mo na rin yung tawag.
Pasensya na, field day kasi ngayon sa work, so hindi ko talaga nasagot. Naiwan ko yung phone ko sa bahay. Okay lang. Siya nga pala, nag-usap pala kami ng mama mo. No, sinabi niya na rin sa akin. At sinend niya rin yung photos niya ni Carl. Eric, I can explain. Si Hope. Madalas yung pagsama mo sa kanya. Hindi mo na natututukan ng business mo, Carl. And, never mind Hope. She already has an established business. And ikaw, wala pa. Nagsisimula ka pa lang. Kaibigan ko lang si Hope. Alam ko yun. Pero ang ayoko lang, sana lang, hindi ka ma-distract sa mga bagay na wala namang kwenta. No need. I trust you. Salamat. Pero hindi mo naman ako masisisi na hindi magselos, di ba? May past kayo ni Carl eh. Malayo pa tayo sa isa't isa. Eric, alam mo naman matagal nang tapos yung sa amin ni Carl. Karen, kaya kong patakbuhin ang negosyo ko. At kaya kong patakbuhin ang buhay ko. Please, trust me, Carl. I'm really concerned about you. At ayokong mapahamak ka. Thank you sa concern mo. Pero kayang-kaya ko ang sarili ko. Excuse me, may meeting pa ako. Magpasensya mo na lang di si Mama. Yeah, I will extend my patience with your mom. Sometimes lang talaga masakit siya magsalita. Alam mo, sinabi pa niya sa akin na gagawin niya ang lahat para hindi matuloy yung kasal natin. Hope sa dami kasi na nangyayari sa pamilya mo. Baka may tama din si Mama dun sa parteng yan. What do you mean? Anong parte? Na, may-postpone muna yung kasal natin. May posibilidad din naman na may kinalaman yung motor sa mga hitman, ano? At saka nandito, sa poder ni Javier. Tsaka pinagtataka ko, nakita ko rin si Elvira dito kanina. Well, mag-iingat ka kay Drake, ha? Sabi, kapatid ko siya. Oo nga, alam ko. Kailangan mo pa rin mag-ingat sa lahat ng taong nandito. Kasi... Nahanap mo na ba yung sinasabi mong envelope na galing kay Atty. Esquivel para kay Lam? Alam mo, malakas talaga yung hinala ko na nandun yung sagot eh.